Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po, gumagana na po itong kauna-unahang Honda CR-V na nilagyan po natin ng electric aircon. Kaya yan, mapapansin nyo, medyo maingay kasi gumagana na po ito. Ayan. At ito nga, makikita nyo sa lamig ay nagpapawis na tungos. Ganyang kalamig po yung ibinubugang hangin nito sa loob ng CR-V. Ngayon, ipapakita ko rin po sa inyo yun mamaya. Ayan, tignan nyo, nag-automatic oh. Ayan. Tapos gumana ulit kasi medyo mataas yung settings natin doon sa temperature settings sa loob. Kapag ka naman ibinaba natin yung temperature settings po nito, nagpapahinga to ng 11 seconds at gagana siya ng 49 seconds naman. So, ganun na nangyayari. So, in 1 minute ay talagang nag-on and off po yung ating compressor. At hindi po bagsak ang karga po nito dahil ito ay naka 110 amperes. Ito, pakikita ko po sa inyo. Tignan nyo po ang reading natin. Dito po. Ito po, gumagana po yung aircon natin. 13.4 volts. Mapapansin nyo, magbabago to pag gumana yung compressor natin. Ayan, nag-automatic muna siya. 13.5. Yan po ang charge ng ating alternator. Tapos gagana ngayon yung ating compressor. Medyo late yung gana. Ayan, gumana na yung compressor. So nag 12.7 siya. Ayan po, 12.6. So kayang-kaya po niyang ibigay ng ating alternator yung kinukonsumo ng ating compressor. Kapag ito naman ay nag-automatic na ulit, ay tataas na naman po siya ng 13 volts, 13.4. Depende po doon sa, ito kasi naka-minor lang eh. No, naka-idle lang tayo. So yan, tingnan nyo po O, nag 11.9 siya. Tingnan nyo po kapag nag-automatic na ulit yung ating compressor, yung ating aircon. Ayan, nag-automatic na po siya. Pumalo ulit tayo, 12.3, 12.4, 12.6. Pataas po ng pataas yan. Ayan, 13.4. Hinahabol naman niya yung mga kuryente na nawawala, yung mga voltahe na nawawala. Ayan, nag-14 pa nga po tayo. So, yun po ang kagandahan kapag ka po ang ating alternator ay mataas. Yun nga po yung 110 amperes. Pero yung nakita nyo kanina ng 12 volts at halos umabot pa ng 11.9, ito po kasi ay naka-minor lang yan. Ang minor po nito, ito yung pinakamatipid na Honda CR-V na makikita nyo. Kasi nga po, kahit naka-aircon ka, ang minor nito ay nasa 800 lang. Yun lang po yung idle niya, yung RPM. So, ganun katipid siya. Kahit naka-traffic kayo, hindi na po magbabago yun. 800 lang ang kanyang RPM. So, ngayon, gumagana to. Tignan natin ngayon sa loob kung gaano po kalamig yung ibinibigay ng electric aircon po dito po sa Honda CR-V. Tara, pasukin po natin. Okay mga kapatid, ito na po tayo para ma-check natin ngayon yung lamig nito. Lamig, grabe. Ilan na ba to? Meron tayong mano-manong thermometer po dito. So dito po, i-zoom in natin. Ano na ba yung lamig niyan? Mano-mano po ito, analog. So dito po, ay nasa 10 lang po tayo. Ayan o, tingnan nyo. 0, 10, 20. So dyan, ang reading po ng ating thermometer ay 10. So ganun po kalamig dito sa loob. 10 degrees Celsius po yung lamig natin dito sa loob ng Honda CR-V. Tapos talaga pong nag-automatic yung ating electric aircon. Ngayon, kung bababaan mo pa yung temperature settings natin dito, yan, ito yung pinakamababa. Nagpapahinga po siya ng 11 seconds yung compressor kapag siya ay mamamatay. Tapos kapag mag-on na ulit yung aircon, gagana naman po siya ng 49 seconds. So paulit-ulit po yun dito po sa settings na to. Pero dito sa settings sa gitna, ito yung mabilis yung paggana niya, mabilis din naman yung kanyang pag-off. So yung on and off niya. Kaya nga po dito, mapapansin nyo ngayon nagbago ulit kasi nag-moisture na eh. So umangat tayo sa 10 no, nung hininaan ko. Ngayon ibinalik natin sa malakas. So bababa po ulit ngayon itong ating thermometer na to. Ayan, unti-unti siyang bumababa oh. Kasi nga po, yung ating compressor ay naka-on yan. So pag habang naka-on yung ating compressor, talagang malamig yung ibinibigay dito po sa ating evaporator. Ayan, bumababa na po siya oh. 10.5 yung reading natin. Ganyan po kalamig yung inilalabas po ng ating electric aircon. Ngayon, kapag nagpakabit po kayo ng electric aircon, papapagana pa rin natin itong mga controls po dito. Lahat po yan. Sa mga ganitong modelo, wala tayong masyadong magiging problema. Wag lang doon sa mga gumagamit ng automatic climate control.
Pero siguro, pwede rin talaga kasi yung mga bagong electric vehicle naman ngayon, even yung mga hybrid vehicles, ay ganyan naman din po talaga ang electric aircon na nakakabit po dyan sa mga electric vehicle na yan. Yun nga lang, syempre, iba talaga yung naka-automatic climate control. Lahat po ng mga controls ng compressor doon ay talagang sakto sa kanya, naka-design para sa kanya. So ngayon, malamig na po dito sa loob ng Honda CR-V kahit nakabukas yung mga pinto. Tignan nyo po ang reading. Nasa 10 degrees Celsius po tayo. Ayan po yung reading. O yan, mas mababa na nga sa 10. Kailangan lamang na itakbo namin ito sa traffic at itakbo din dun sa medyo mahabang distance na binabiyahe natin para malaman natin yung talagang kayang ibigay na lamig nitong electric aircon. Kasi baka mamaya diyan sa traffic, syempre iinit na rin yung makina. Baka magkaroon ng konting conflict doon. So kailangan maayos po natin yon. Lalabas ulit tayo doon para makita nyo ngayon yung kung paano natin in-install yung mga pyesa po nitong electric aircon. Okay mga kapatid, ipakita ko sa inyo yung idle RPM po nito. Yung kayo'y nasa traffic halimbawa o kayo'y nagpapahinga at nakapark kayo. Ito po yung idle niya. Ayan lamang po, nasa 800 lamang po yan. Pero nakabukas na po ang aircon natin. Ito kasi ang magpapahiwatig or ito ang magsasabi na tayo po ay nakakatipid sa gasolina. Dahil doon sa dating setup po nito na yung aircon niya ay yung mechanical aircon, kapag kayo ay naka-aircon, 1,000 po talaga ang idle RPM natin. Kaya kung halimbawa nasa traffic ka, 1,000 talaga yon. Ngayon kung mahina na ang aircon mo, hindi pa halos mag-automatic yan. Kaya kayo lalong lumalakas sa konsumo sa gasolina. So ito po, naka-on po ang aircon natin. Yan, ang RPM natin ay 800 lang. Kaya kung titingnan mo ulit dito, Glenn, ayan, nandiyan pa rin tayo sa temperature settings na yan, sa temperatura na 10 degrees Celsius. So yan na yung settings natin dahil nga dito, ito yung settings natin. Pero siyempre, kung isasagad mo to, halos hindi na mag-automatic yung ating aircon. Nako, sobrang lamig na po niyan. Kaya dito lamang po tayo sa gitna, or kung gusto nyo naman economy, dito lamang po kayo. Ayan, kung nararamdaman yung malamig na po yung binibigay ng ating aircon, ilagay nyo na po dito sa mababang settings. Ayan. Ibig sabihin ng mababang settings, sa temperatura naman, yun naman ay mataas ang kanyang corresponding value. So malamang ito, nasa 26 na po ito. Ayan. Pero kung ilalagay mo dito, malamang ito ay nasa 23. Pero pag inilagay mo sa todo, baka iyan po ay nasa 17 or 18. Halos hindi na po mag-automatic ang ating compressor dyan. So punta lamang po tayo dito. Yan. Para nag-automatic pa rin siya. Mapansin nyo rito, nagbago ulit. Kasi ay ginalaw natin yung setting. So ayan, hihintayin ulit natin na bumaba yan. Accurate pala itong ano na to, no? Yung manual thermometer na to. So ayan, tingnan nyo, bumababa na po siya. Yun ay katunayan na gumagana po yung ating compressor. Ayan, hanggang sa makababa na po siya doon sa 10. So dito sa settings na to, ang reading ng ating thermometer ay 10 degrees Celsius. Ang mga gagawin pa natin dito, Kuya Jaime, maglalagay ka ng bracket dito, flat bar, tapos kakapit dito sa tornilyohan dito. Ito meron, no? So may flat bar ka ulit na ganon, tapos pa ganon. Ayan, parang ganyan. Okay, para talaga matibay siya. Ganon din dito, meron ka namang matutornilyohan dito. Maaari dun sa ilalim, ayun, no? May matutornilyohan tayo. Tapos iganon mo ulit yung flat bar, pag ganon, tapos pag ganyan tayo. Para talagang matibay, hindi siya umaalog-alog. Kasi napakadelikado kapag ito'y nag-aalugan, pwede kang magkaroon ng leakage dito pagdating ng panahon. So ito po mga kapatid, maganda na yung gana ng ating aircon. Kahit na maliit lang yung condenser na nilagay natin, pero pinalitan naman natin ng makapal na condenser. Napaka-importante po nun. Kasi yung laman po na refrigerant ng ating linya, mula dito sa condenser hanggang doon sa evaporator at hanggang dito sa compressor, yan po ay sukat na sukat dapat. Kaya hindi kayo pwedeng maglagay ng masyadong malaking condenser dahil sobra po yung amount, yung eksaktong preon na kayang i-drive ng ating compressor. Kaya nga po pag bibili po kayo ng mga split type ng mga air condition sa inyong bahay, halimbawa 1 horsepower na split type, pinalagay nyo sa inyong kwarto, minsan may napapansin kayo na sobrang copper tube na iniikot-ikot na lang nung technician na nag-install kasi hindi niya po yun pwedeng bawasan. Dahil eksakto po yung amount ng refrigerant
para po maganda yung flow ng refrigerant po hanggang sa makarating siya doon sa kanyang evaporator. So dito po, ganun din ang ginawa natin. Tama-tama lang yung laki ng ating condenser, pero medyo mataba siya. Kasi baka isipin nyo, dati po kasi ang condenser nito ay ganito kalaki. Malaki siya. Pero ngayon ay naging ganito na lang. Pero yung dati manipis. Ganyan lang. Pero ngayon ito ay makapal. Saka ang auxiliary fan po nito talagang saktong-sakto sa kanya. Kaya po maganda, napapalamig niya talaga itong high side, itong condenser, at nagbibigay naman siya ng malamig na buga doon po sa ating evaporator sa loob ng Honda CR-V. Ipapakita ko lang sa inyo, ito yung mga video namin na inilagay namin yung compressor doon sa may loob ng makina. Tapos yung alternator, nandyan, inalis namin yung lumang compressor. Pero yung lumang alternator, nandun pa rin, hindi ko na inalis. Para hindi na po ako magpalit ng laki ng serpentine belt. Yun pa rin, original na serpentine belt pa rin po ang ginamit dito. So yan po, halos buo na po ito. Ginagawa na lamang ng bracket ni Master Jaime, Master Electrician natin. So yan, nakailang ka na ng electric aircon? Tatlo na. Meron pang kasunod, naghihintay na doon. Estrada, meron pa ba tayong kit? Isa na lang natira, no? Dalawa ay, isa na lang po ata, sir. Ay, dalawa po. Dalawa. Meron pa rito. Oo, hindi, tatlo pa yung compressor, saka isang kit na buo. Okay, mag-order na ulit tayo. Okay, mga kapatid, puntahan ko naman to. Itong Suzuki Jimny na to, na pinalitan din ito ng compressor. Nasaan na yung pinagpalitan? Nandyan, sige nga, pakita mo nga kasi hindi na natin maipapakita yung nandoon sa loob kasi masyadong masikip. Bagong compressor na po inilagay dito dahil talagang mahina ng bumomba yung kanilang compressor. Ito, at may mga ribaba na pong nakukuha dito. Tignan nyo, napakaliit lang ng compressor na to para palamigin niya yung loob ng Jimny. Malaki lang ng konti yung CR-V dito sa Jimny. Pero ito ang liit ng compressor. Kaya yung ating electric compressor para doon sa Honda CR-V na yon, talagang saktong-sakto or sobra pa yung capacity ng ating compressor para palamigin yung Honda CR-V na yun. Pero, ito po ang ipapakita ko sa inyo, mga kapatid. Kapag ka maganda yung makina, ano yung nakikita mo sa tambucho na lumalabas kapag ka in-start mo sa umaga? Pagka cold start po, may lumalabas po siyang tubig. May lumalabas na tubig. So, ibig sabihin, yung tubig na yon, nanggagaling yon, yung palagi kong sinasabi na atmospheric moisture. No, papasok yun doon sa engine, papasok doon yun sa tambucho, magmo-moist yun. Kaya kung gabi-gabi ay magmo-moist yun at hindi mo ginagamit ang iyong sasakyan, or kung gamitin mo man ay sandaling panahon lang, ito po ang mangyayari sa inyong sasakyan. Tignan nyo po ito, start mo to. Christian, start mo yan. Tignan nyo to, mga kapatid, oh. Yung dami po ng tubig na yan, na naiipon dito sa tailpipe kasi hindi siya makalabas. Tingnan nyo po, oh. Yan yung laman na moisture na nanggagaling doon sa loob ng makina. Ang trabaho ng PCV, mga kapatid, ay ilabas yun, yung positive crankcase ventilation. Kaya lang, kung hindi mo man lang napapainit ang makina mo, hindi mo na ibiyabiyahe na medyo malayo-layo, yung tubig na to, nag-i-stay to sa loob ng muffler mo, nag-i-stay yan sa loob ng makina mo. Kaya kadalasan, itong mga digasolinang sasakyan, napupuno yan ng maraming sludge. Kasi yun ang epekto nun kapag ka yung mga tubig na yan hindi mo na ilalabas doon sa positive crankcase ventilation or hindi mo talaga na ibubuga dito sa tailpipe ng iyong tambucho. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga kotse, SUV, or kahit ano pa yan, mahal na mahal nyo, hindi nyo ginagamit, may kulambu pa siguro yan, ito po ang pwedeng mangyari sa kanila. Gabi-gabi, nag-iipon niya ng atmospheric moisture na siyang sisira sa inyong sasakyan. Darating po yung panahon na yon.